Lang tayo basta nagbabalita. Ginagampanan din natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa. Balitaang may puso. Yan ang hatid ng Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan. Sa bilis ng takbo ng oras, mahalagang mayroong ka mapagkakatiwalaan. Yung patuloy na magbabantay sa mga nangyayari sa bansa at katotohanan lamang ang kinakampihan. Yung sisiyasat sa mga mahalagang pangyayari sa mundo at kayang ipaliwanag ang mga impormasyong dapat malaman ng bawat Pilipino. Pilipinas, harapin natin ang umaga na puno ng saya. Dala namin ang impormasyong siguradong patok sa masa. At mga mahalagang balitang may init-init pa para sa inyo. Kasama ang bago mong barkada tuwing umaga. Rise and Shine, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Dito lang sa PTV. Sa gitna ng krisis na ating kinakaharap, dalawang bagay ang mayaalay sa bayan ng ating programa, katotohanan at malasakit. Komprehensibo at matapang nating tatalakayin ang bawat sulok ng isyu. Dahil ganitong klaseng balitaan ang karapatang malaman ng mga mamamayan. Hindi lang tayo basta nagbabalita. Ginagampanan din natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa. Balitaang may puso. Yan ang hatid ng Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan. Sa bilis ng takbo ng oras, mahalagang mayroong ka mapagkakatiwalaan. Yung patuloy na magbabantay sa mga nangyayari sa bansa at katotohanan lamang ang kinakampihan. Yung sisiyasat sa mga mahalagang pangyayari sa mundo at kayang ipaliwanag ang mga impormasyong dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako po si Yusek Rocky Ignacio. At ako po si Joey Gilas. Ulat Bayan Weekend. It's not about a flash or the spin. It's about shining the light on the real numbers. People, technology, trends. If people are talking about it, we're on it. We give you context, balance, accuracy, even as we follow the trail of development and change. It's news, never sensational, always factual. Catch it at the end of the day here on PTV News Tonight. Pilipinas, harapin natin ang umaga na puno ng saya. Dala namin ang impormasyong siguradong patok sa masa. At mga mahalagang balitang may init-init pa para sa inyo. Kasama ang bago mong barkada tuwing umaga. Rise and Shine, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Dito lang sa PTV. Sa gitna ng krisis na ating kinakaharap, dalawang bagay ang mayaalay sa bayan ng ating programa, katotohanan at malasakit. Komprehensibo at matapang nating tatalakayin ang bawat sulok ng isyu. Dahil ganitong klaseng balitaan ang karapatang malaman ng mga mamamayan.
Hindi lang tayo basta nagbabalita. Ginagampanan din natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa. Balitaang may puso. Yan ang hatid ng Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Masiglang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayong Martes, September 29, 2020. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Ignacio, mula sa Presidential Communications Operations Office. Maayong buntag, Aljo. Good morning, Yusek Rocky. At ako naman po si Aljo Bendio, pansamantalang hahalili kay PCOO Secretary Martin Andanar para sa pagbabahagi ng mga makabuluhang impormasyon kontra COVID-19. Lagi po naming paalala sa lahat, ugaliing magsuot ng face masks, mag-sanitize, i-observe ang physical distancing sa mga kasama at kung wala namang importanteng lakad, manatili na lamang po sa loob ng bahay. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Kaya simulan na natin ang public briefing. #LagingHandaPH. As of 4 p.m. kahapon, September 28, 2020, ay nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 3,073 reported COVID-19 cases sa bansa na sa kabuuan po ay umabot na sa 307,288 na kaso. 49,242 sa bilang na yan ang nananatiling active cases. Nadagdagan naman ng 163 ang bilang ng recoveries o mga gumaling mula sa sakit na sa kabuuan ay umabot na sa 252,665 habang 37 naman po ang dumagdag sa mga nasawi na sa kabuuan ay nasa 5,381 na. Mapapansin sa ating illustration na muling umangat ang bilang ng COVID-19 cases na naitala kada araw. Kahapon ay muli itong pumalo sa 3,073, ang pinakamataas sa nakalipas na isang linggo. Ang Metro Manila pa rin ang nananatiling epicenter ng COVID-19 sa bansa na nakapagtala kahapon ng 1,158 cases. Sumunod pa rin ang Cavite na may 225 new cases, ang Laguna with 203 cases, samantalang ang Rizal ay nasa ika-4 na pwesto na may 173 cases at bumaba naman sa ika-5 pwesto ang Batangas na nakapagtala ng 169 na bagong kaso. Umangat naman sa 16% na confirmed cases ang active cases na may kabuang bilang na 49,242. Mas mataas ito ng bahagya sa 15.2% na ating nai-report kahapon. Sa mga aktibong kaso naman, 3.4% dito ay nasa critical na kondisyon, 1.5% ang severe, 8.7% ang asymptomatic o hindi kinakitaan ng sintomas. Samantalang ang malaking bahagdan o 86.4% ay mild cases lamang. Muli po naming paalala, maging bida solusyon sa laban kontra COVID-19. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask dahil napipigilan ito ang pagkalat ng droplets mula sa ating bibig at ilong. Nababawasan din ito ng 67%
ang tsansa na tayo'y makahawa o di kay mahawa ng sakit. Pagpapakita rin ito ng respeto at kortesiya sa mga taong ating nakakasalamuha. Muli maging bida solusyon sa COVID-19. At para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang mga numerong 02-894-COVID o kaya 02-894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart, Sun at TNT subscribers, i-dial ang numerong 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari po ninyong bisitahin ang covid19.gov.ph. At para naman sa ating mga balita, sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry nitong September 24 hanggang 25 ay nagpahatid ng tulong si Senator Go sa mga recovered COVID-19 patients sa Samar National High School at Catbalogan Catbalogan Central Elementary School. Namahagi rin sila ng libreng pagkain na face mask sa tinatayang nasa 226 na benepisyaryo. Mayroon din sa kanila ang nakatanggap ng bisikleta na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD, nabigyan ang ating mga kababayan doon ng cash assistance. Samantala, pinagkalooban naman sila ng livelihood starter kit sa pamamagitan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program ng DTI. Sa isang video call ay muling pinanawagan ng senador sa publiko ang pagsunod at kooperasyon sa mga patakaran na ipinatutupad ng pamahalaan gaya ng madalas sa paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar at pananatili ng physical distancing upang mapangalagaan ang ating mga sarili sa panganib na dulot ng COVID-19. Para naman sa kababayan natin na nangangailangan ng tulong ay ipinahayag din ni Senator Go na may malasakit center na matatagpuan sa Samar Provincial Hospital na maaari nilang dulugan ng kanilang suliranin. Samantala, nagbahagi rin ng tulong ang grupo ni Senator Bongo sa 26 na pamilyang naapektuhan ng sunog sa Dumaguete City sa Negros Oriental noong nakaraang Biyernes. Bukod sa food packs, face masks, vitamins, cash assistance mula sa DSWD at livelihood starter kits mula sa DTI ay nagbahagi rin ng ayuda ang National Housing Authority sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program kung saan sa pamagitan nito ay maaaring makabili ang ating mga kababayan na sunugan ng mga materyales para maipantayo ng kanilang bagong tahanan. Ipinangako naman ni Senator Bongo na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maserbisuhan ang lahat. Matapos pong mag-viral naman sa social media ang ilang learning modules na naglalaman ng proactive at malisyosong material, agad na tinawagan ng pansin ni Senator Bongo ang ilang education authorities para dito. Ayon kay Senator Go, dapat tiyakin nasa kalidad at maayos ang pagkakagawa ng mga learning modules na ginagamit ng mga estudyante, lalo na't ngayon ay limitado ang oportunidad ng mga guro na gabayan ang kanilang mga mag-aaral. Naman sa kagawaran ng edukasyon, hindi raw galing sa kanila ang nag-viral na learning material kundi galing sa isang private Catholic school sa Zambales. Agad namang humingi ng dispensa ang pamunuan nito at sinigurong binawi na ang mga learning modules at kasalukuyan ng binabago. Ito yung alinsunod nito, hinikayat din ng senador ang kagawaran ng edukasyon na gawing mas accessible at inclusive ang kanilang mga education program para sa mga estudyanteng walang access sa internet. Hinamon naman ni Senador Bongo ang mga telecommunication at internet providers na ayusin ang kanilang serbisyo sa taong bayan upang mas makatulong rin sa bansa ngayong may pandemya. Halos lahat nga raw kasi ng transaksyon ngayong new normal ay ginagawa na through online at kinakailangan ito ng malakas at mabilis na internet connection. Inihain din ng Senador ang Senate Bill number 1803 o E-Health System and Services Act na makatutulong sa Philippine Healthcare System. Bukod pa rito, inihain din ni Senator Bongo ang Senate Bill number 1738 o ang E-Governance Act of 2020 na naglalayong magbigay ng efficient, responsive at cost-effective use of information and communication technologies upang maiwasan ang face-to-face transactions, red tape at pataasin
ang service standards sa pagitan ng taong bayan at ng pamahalaan. Kasama natin magbabalita mamaya sina Ria Arevalo mula sa Philippine Broadcasting Services, Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera, John Narua mula sa PTV Cebu, at Jay Lagang mula sa PTV Davao. Samantala, makakapanayam naman natin sina Dr. Butch Ong ng Octa Research Group, Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson. Kung may mga nais po kayong linawin sa ating mga resource person, i-comment nyo lang po yan sa ating live stream at sisikapin nating may paabot sa kanila ang inyong mga katanungan. Para po sa ating unang panayam ngayong umaga, makakasama natin ang ilan sa mga eksperto pagdating sa pananaliksik ng mga datos at impormasyon na may kaugnayan po sa COVID-19. Nang sa gayon po matukoy at hindi lamang ng ating pamahalaan kundi pati ng pribadong sektor ang tamang pagharap po sa krisis na ito. Welcome po sa aming programa, sa ating programa, Dr. Butch ng Octa Research Group. Good morning po, Doctor. Good morning at good morning sa ating mga nanonood at tagapakinig. Ako yung nagagalak na inimbitahan niyo ako for today's updates. Sa inyo pong inilabas na report noong September 6 ay ipinakita ninyo na nagsimula na po mag-flatten ang COVID-19 curve, partikular po sa Metro Manila. Samantala, batay po sa inyong pinakahuling ulat nitong Sabado ay nagkaroon po ng downtrend sa kaso ng COVID-19 sa bansa, with 0.82 reproduction number po mula September 16 to 23 at transmission number na nasa 0.74 as of September 23. Ano-ano na po ang mga naging factors natin para ma-determine po o maibahagi sa publiko ang ganitong projection? Kung naaalala nyo, noong bandang umpisa ng Agosto, nagkaroon tayo ng mungkahi galing sa ating mga healthcare workers for a time out, no? At ito ay napagbigyan ng IATF at nagkaroon tayo ng 2 linggong time out. At ang nangyari dito ay mula nung nag-time out tayo, nagkaroon tayo ng MECQ, no? Steadily bumababa ng ating number of new cases. Before the time out, we had almost 4,500 to 5,000 new cases per day. And then we instituted the MECQ, and right after that, we began seeing a downtrend sa ating mga bagong daily new cases. No? Bagamat ngayon nagkaroon tayo ng slight increase ng ating daily new case, pumalo tayo ulit sa 3,000, no? As reported lately, we are still holding the reproduction number below 1. Ito po ay magandang balita, no? Kasi ang reproduction number, ito ibig sabihin na ito yung ating transmissibility number, meaning reproduction number of more than 1. Ang ibig sabihin yan ay actively transmitted ang virus in the communities. And then our value or reproduction number below 1, it means that it is now being controlled, no? Hindi na masyadong kumakalat sa komunidad. Currently, ang reproduction number ng Pilipinas ay nasa 0.80 to 0.85. Ito ay magandang senyales na ang ating yung infection natin sa komunidad ay bumababa na steadily, no? And sa NCR naman, tama kayo na sa pagsasabi na ito ay ang epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa NCR naman ay gumaganda na rin ang ating reproduction number, no? Nasa 70s. I think 0.77 ang reproduction number ng NCR, no? So ang downtrend na ito ay ating sana, no? Masustain natin ang downtrend, no? Even if nakikita natin na medyo may konting fluctuations up and down on sa ating daily reported new cases, we should maintain our minimal health standards, wearing of masks, for example, social distancing, wearing of face shields when we go outside, no? And staying home if there's no necessary reason to go out, no? All these standards, minimal health standards, have contributed to the decrease in the reproduction number. In fact, there's another medyo magandang balita na rin, ang positivity rate din ng NCR.
That's how many positives are found for every 100 tested, no? Is at 9%, no? Ang una naming target is 10% for NCR, bumaba na to 9%. Yung WHO, ang target niya talaga for positivity is 5%. So papunta na rin tayo doon, no? Nagkaroon tayo ng positivity rate of as high as 14%, now it's down to 9%, no? So kung meron man panahon, kung kailan tayo magkaroon ng mas strict na disiplina, mas strict tayo na sa sarili natin. Now is a time, no? Ngayon na pababa na, wag na natin hayaan ang ating gains, ang ating benefits for the last month and a half. Ever since we began the MECQ, no, we should still maintain the minimal health standard, no? The downtrend is encouraging, but the message here is it can actually surge at any time. So ang ating stopgap dyan, ang ating pinaka dahilan to control it is our discipline. In fact, I believe that everyone knows what to do, no? Hindi naman nagkulang talaga sa pag-uulat o pag-communicate kung ano talaga ang dapat gawin. And I think everyone knows what to do. And ang ating disiplina sa pagsunod nito, perhaps we will see a further downtrend to 5% for the positivity rate and further down to 0.5 our reproduction number, no? And perhaps at that time we will see a further easing of the quarantine restrictions, no? And as you know, the president has announced the restrictions lately, and this is to sustain the gains that we have had in August, in September, no? It will sustain it, the downtrend, until October. Opo. Doc, yan nga po yung susunod kong tanong sa inyo dahil dyan nga para masustain po yung positive trend na ito ng pamahalaan, pinaalalahanan nyo po yung ating gobyerno na panatilihin po yung sa ilalim ng General Community Quarantine. As you said nga po, sinabi na ni Pangulong Duterte, kasama po yung National Capital Region, na ito po yung tinatalang napakarami po ng mga naitatalang kaso ng COVID-19. So sa palagay po ninyo, hanggang kailan po nararapat na manatili under this classification ang National Capital Region? Bakit po? Alright, ang obserbasyon po namin sa research group namin ay every 2 weeks nakikita namin yung epekto ng quarantine restriction, no? So ibig sabihin nung humingi yung mga doktor ng time out nung umpisa ng Agosto, no? 2 weeks later, nakita yung gains nila. So nag-time out tayo for 2 weeks, and 2 weeks later, pagpasok ng Setyembre, nakita natin na bumaba na ang number of new cases at bumaba na ang ating reproduction number and positivity rate, no? So the recommendation still follows the 2-week period of observation and monitoring. So kapag in-announce o in-anunsyo na maintain ang general community quarantine, no? At the very least 2 linggo ang ating observation noon, no? And at the end of 2 weeks, sa medyo bandang first 2 weeks of October or first week of October, kung nakita natin na bumaba na further to 5% ang positivity rate, and further down to 0.5 or even less ang ating reproduction number or yung R value, no? Perhaps we can ease the restriction, no? But for now, no, we cannot say, as I've said a while ago, at any time there could be a slight increase or uptrend, no? So nakita na natin in our report today na pumalo na uli sa 3,000 per day ang ating new cases. Naibaba na natin sa 2,000 plus, no? So let us try this week and next week. Let's try to maintain the positivity rate or even lower the positivity rate, maintain the R value, no? So 2 weeks ang recommendation ko sa maintain ng ating current quarantine restriction. After 2 weeks, mag-decide uli, no? Depending on the trending that we will see the next 2 weeks. Opo, Doc, what do you mean daw po nung sinabi ninyo yung possible trend na po ay irreversible? Aside po sa mahigpit na quarantine measures na ipinatutupad, ano-ano pa po ba yung significant efforts na maaaring gawin para tuluyang mapababa talaga yung kaso ng COVID-19 sa buong bansa?
As we know, no, yung mga natetest na positive in the community, ginagawa nila ng contact tracing, no. Ang mungkahi ko, ako ay isang doktor, no. Ang mungkahi ko sa ating mga kababayan ay kapag merong dumaan sa inyo at nag-contact trace, no, mag-cooperate po tayo, no. Tell the honest truth about what you're feeling and where you have been and who you have been in contact with, lalo na kapag may biyahe kayo sa isang hotspot area, no. So ang aking mungkahi dito ay yung ating contact tracing. Dapat ma-maintain natin or even add our contact tracers, no. Add the efficiency of our testing, our RT-PCR and other testing facilities, no. So with these factors, no, we will be able to see a greater picture. We will be able to see a better trending, no, in our projections, no. Pero ang nangyayari naman ngayon ay gumaganda naman talaga ang ating reporting, no, and gumaganda na yung ating trending. So i-maintain lang natin what we have now, no. Our hospital capacity has improved. Meaning to say, yung ating hospital ay hindi na ganoon kapuno, no? Although the hospital capacity is set at 70% utilization. So 70% of beds is their red marking, no? So sabihin danger zone na pa nag 70% yung utilization. No? Bumaba na to 60, 50s to 60. So gumaganda na, no? So even our hospitals are already feeling the gains of the improvement. No, our communities are feeling the gains of the decreased number of new cases and decrease in the positivity rate. No, all we have to do is sustain it. It's just to maintain it. No, we should not do anything drastic. No, we should not suddenly open economy wide. No, we still have a few more weeks to go of improve or increased discipline sa sarili. No. I'd like to note also that one of the things na nakikita namin sa communities is yung mga trends in exchange of money. No, doon talaga dumadami din yung number of cases. So going cashless, no, ginagawa na ngayon niya sa economy, no, going cashless, and kapag kumuha kayo, bayad kayo at walang barya, always wash your hands. That's one way we can curb the transmission in the communities. Opo, Doc, may mga gusto pong itanong ating mga samahan sa media. Si Evelyn Cruz po ng Filipino Mirror, ito po yung question niya. 3 weeks ago, Dr. Guido David of the UP Octa team stated that the curve of COVID-19 infection has already flattened. Given the figures at present na more than 300,000 and rising, would you say that his statement is still true? When you talk about flattening the curve, we are going. We actually mean flattening it against the hospital capacity. No, ibig sabihin we have to flatten or lower the number of new cases and lower the number of infected individuals in the community, so that our health capacities can, or our healthcare workers, our hospitals, our wards, our ICU can take care of those who are sick. No? So now that we see that the hospital utilization is going down already, no? So ang ating curve ay naka-flatten in a way, naka-flatten, no? Pero ang mensahe talaga namin is this: yes, it is maintained at the flattened rate that Dr. Guido has mentioned, but it can still increase at any time. No, the only way we can control it is by maintaining the R value, no, the reproduction value. It's now at 0.77. If we can maintain it to 0.5 and lower, that will surely bring the curve down to a very, very controllable state. No? The positivity rate from 9% to 5 and below, that will further flatten the curve to the ideal level, such that perhaps at that time we can now begin to open economy some more. We can begin to release the quarantine restrictions further. No, so we are going down the number of cases, no, the positivity and the
our value. No? So the curve is already beginning to flatten. No? It is not flattened yet to the ideal. Again, the WHO says the positivity rate should be 5% or lower. No? So we are flattening it already, but still not within the ideal rate to release the restrictions. Opo. Question naman po from Jillian Cortez ng Business World. Ito po tanong niya, is it possible that the Philippines will remain under lockdown until the end of the year or even next year with the rate of cases now as its Asian neighbors already reopened totally their economies? The Philippines has been on lockdown for over half a year already. Okay, I'd like to redefine lockdown. When we say lockdown, everything is locked down to the home. No? Everything, economy is almost put at a halt, and we had that during ECQ, no? At the earlier part of the year. No? Now it is now economy is opening up a little bit. We are no longer on the strict lockdown that we were talking about. Now we have to shift our definitions. No? What is a lockdown? For me, that's when we had ECQ, when we had a strict ECQ. Now we're into GCQ, which is a more relaxed restriction. No? So to answer the question, until when ba talaga ang ating expectations ito? No? Again, no? we should look with a let's say a microscopic or everything in a microscope, no? So every 2 weeks dapat ang ating pagtingin, no? So when we had our projections 2 weeks ago, nakita natin na bumababa na. Now we're saying to maintain the general community quarantine, we look at the next 2 weeks kung bumababa na. Everything points toward improvement. But we have to look at it every 2 weeks, no? We cannot make a general statement na by Christmas wala na lahat, by December okay na, normal na. And even if it's normal, even if we're COVID-free on December, a new normal must happen. No, people should be more careful. People should wash their hands, keep disinfecting surfaces. No, so that's the new normal. No, so we should look at the situation every 2 weeks. Look at the trend every week and every 2 weeks. No, everything is looking at a very positive outlook. No, for the next 2 months. No, but again, baka mamaya mag-increase. I'd like to cite an example of other countries. Say New Zealand. Though they had a COVID-free pronouncement about several weeks ago, to a month or two ago, COVID-free sila. Bigla nagkaroon after 100 days of being COVID-free. So ayaw natin ng ganon. No? So we are learning from the lessons from other countries. No? To take it step by step by step. Take it weekly, every 2 weeks, every month. No, I cannot make a general statement that by November 5% na ang positivity rate. No, in dealing with the science of the pandemic, we should be careful. We should look at the trend. We should look at what is happening now and learn from the past, and of course learn from other countries. So the answer there is we look every 2 weeks. Opo. Yung second question po ni Jillian Cortez ng Business World, DTI Secretary Lopez said more industries can operate at 100% capacity. Is this safe to do so considering this will be more people in commute and in public areas? Will we see more cases this way? We should still follow the minimal health standards, which includes social distancing. If the facility can guarantee, number one, that everyone inside there will have effective social distancing. Number two, proper ventilation. You know, the occupational medicine and safety community, no, they have already determined that proper ventilation in the workplace is essential to curb the transmission in the workplace. No? So if we have a 100% back to normal situation in our industry, in commerce, no? If the minimal health standards cannot be guaranteed, then we should not be at 100%. No?
we should do it slowly, no? Actually, tama din naman ginagawa, no? Initially 30% lang, then 50%, then 70%, no? And we should always look at the science. We should always look at the trend, no? Only then can we safely and confidently say that pwede nang i-release ang restriction, pwede nang back to 100%, no? So right now, this is my personal opinion, that going 100% in industries which have a lot of people working closely together with interaction every day with each other is not recommended right now, no? Still follow the rules of GCQ, still follow the social distancing, masks and washing of hands, no, in the workplace. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Butch Ong mula po sa Octa Research Group. Maraming salamat po. Right, bukod po sa Kalakhang, Maynila, kabilang ang lungsod ng Iloilo na isa inilalid na sa General Community Quarantine ng ating Pangulong Rodrigo Duterte simula October 1. At upang bigyan tayo ng update sa mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan nito upang masugpo ang naturang sakit, baka kapanayam natin ang ama ng Iloilo City, walang iba kundi si Mayor Jerry Treñas. Mayong aga, Mayor Treñas. Mayong aga. Thank you for this opportunity. I appreciate that you are giving us time during this program. Opo, Mayor Treñas, this is Aljo Bendijo. Kasama din natin si Yusek Rocky Ignacio. Opo. Aljo at saka Yusek Rafi. Rocky po, Rocky Mayong Ignacio. aga. Opo. Okay, mula po sa MECQ nito nagdaang 2 linggo, Mayor, ay ilalagay na nga under GCQ ang Iloilo City effective October 1 hanggang October 31. Ano po ang ginawa ninyong mga hakbang upang mapababang kaso sa inyong nasasakupan in a span of 2 weeks? Nagsagawa po ba kayo ng localized lockdowns dyan? We had several lockdowns. Sinubukan namin ang surgical, sinubukan rin namin ang total lockdown. We had a meeting this morning at 9 o'clock together with the COVID team, and we decided that all the barangays with 3 or more cases we will place on surgical lockdown, and we will provide food assistance. And fortunately, we already have the presence of the PNP and the city director of the DILG, and we are at the moment meeting with our barangay captains who will be the captains of the barangays which will be placed on surgical lockdown starting today. Opo. Puntahan natin, Mayor Jerry, Mayor Treñas, ang tanong ng ating mga kasama sa media from Yusek Rocky. Go ahead po. Opo. Mayor, may tanong po yung kasama natin na si Evelyn Quiros po ng Filipino Mirror. Ito po yung tanong niya sa inyo. The tweet made by Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. stating that you blamed your constituents for the increase of COVID cases in Iloilo has already been deleted. Has Secretary Locsin apologized or reached out to you? Well, he has not apologized. He has not reached out. Just the same, now we understand how he treats us Ilonggos, and we know how we will handle him. Opo, Mayor, dahil sa matinding epekto ng COVID-19 pandemic, hindi lang po dyan sa Iloilo, kundi sa buong mundo na. Ano po ang efforts na ginagawa ng local government unit dyan pagdating sa reopening, unti-unting pagbubukas ng ekonomiya dyan po sa lungsod ng Iloilo? Alam mo, Aljo? Opo. I have been meeting with businessmen
Here in Iloilo, as I have explained to Secretary Locsin, we know that governance is a shared responsibility between the governors and the governed. And everything we do, we consult the business sector, those who are involved, because we do not make decisions on our own. Decisions cannot be made in a vacuum. We need to get the support of everyone. And I am now in the process of working with a team to prepare a media campaign for Iloilo City, which all the other investors in Iloilo have already committed to support, together with broadcast companies. We have done everything that DOH has told us, but the cases continue to go up. Now, probably we really have to think out of the box. One of these will be a massive media campaign for our people to observe the minimum health standards. And you have to understand that unless the people understand why they have to observe all the minimum health standards, it will be very, very, very difficult. Government must work together with the people, and it should not be alienated from the people. That is what I wanted Secretary Locsin to understand. That here in Iloilo, it's different. You attack one, you attack the whole thing. You attack everyone. And we will not allow ourselves to be attacked by someone who does not even know what is happening here. Isa po sa mga tinututukan ninyong proyekto dyan, yung pong pamamahagi ng tulong, ayuda sa inyo pong mga constituents. Tulong po ito sa pamamagitan ng COVID-19 Emergency Operation Center po dyan. Ano po yung update sa Mayor Jerry kung ilan na po ang nabibigyan natin ng mga pagkain, itong family food packs? Ay, marami na. Opo. We have been giving since the start of this pandemic. It is only now that the SWD has started to support us. Everything has been procured by the city government. Everything has been donated by the Iloilo businessmen. It is only now that the SWD has started to support us with food packs. Marami na talaga. Alright, maraming salamat, dagang kayong salamat sa inyong panahon at sa pagpapaunlak, Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City. Mensahe na lang po, sir. Maigsing mensahe na lang po, Mayor Jerry. Thank you and good morning to everyone. Thank you po, Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City. Yan, katulad nga nung sinasabi natin, Aljo, di ba? Sinabi ni Dr. Ong na although nag-flatten ng konti, pero hindi yun yung ideal na kailangan nating kunin. So, kailangan pa rin yung mahigpit na pagsunod sa health and safety protocols. Right, tama yan. Okay. Bukod po sa pagtulong sa pagsasaayos ng koneksyon ng internet sa bansa at pagtataguyod ng turismo, ngayon naman po ay katuwang siya ng ating gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Kaya naman po makakausap po natin ang alkalde ng Narvacan sa probinsya ng Ilocos Sur. Good morning po, Mayor Luis Chavit Singson. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po, Mayor. Mayor, bukod po sa pag-aaruga sa inyong nasasakupan sa Narvacan, Ilocos Sur, ay may isa po sa mga proyekto ngayong may pandemya ay upang maiwasan na rin po yung pagkalat ng sakit, yung pong pagkakaloob po ng automated payment machine sa mga LGU sa buong bansa. Ano po ang kinabahan nito sa ibang payment machine?
ang payment machine na ito makakatulong sa ating COVID dahil hindi na iikot pa ang tao. Dahil yung machine natin, connected na lahat ng mga bangko at ang mga malalaking company like mga padala ng pera, hindi na sila po iikot-ikot pa kung sa mga padala. Doon na mismo sa palengke nila, sa munisipyo, at kung saan man gusto yung mayor, doon natin ilalagay, libre yung machine. At yung mga partner natin ng bangko, siyempre hindi libre yun. Huwag tanggalin mo yun. Wala namang makikipag-partner sa atin. Ngayon, like for example, video, magpadala ka 5,000, meron sila sinisingil 50 pesos, yun lang. Pero yung convenient fee ng machine, tinanggal po natin lahat. Processing fee ng machine, tinanggal natin lahat. So tulong lang talaga sa taong bayan yan. At pati machine, libre. Walang gastos ang gobyerno. Walang gasto ng munisipyo na kukuha noon, tulong lang sa ating mga kababayan. At meron din kasama yan na inaayos pa namin, hindi pa binibigay dahil magbibigay tayo ng debit card, Visa card, meaning Visa card international with bank account. Kasi karamihan nating kababayan, 70% walang bank account. So hindi umikot ang ekonomiya at natago-tago lang ang pera nila kung saan-saan. So ngayon, naisip namin tumulong ngayong COVID, hindi na sila pupunta sa bangko. Yung tayo lang nagpunta sa bangko, nagpa-usap, na bibigyan natin yung debit card with bank account. Marami na pong bangko, kapartner natin at ang bangko, pero yung mga tumulong sa pagbibigay ng credit card, meron ng ibang bangko. Hindi namin pwedeng ibigay sa isang bangko lang dahil kapartner natin at ang bangko. So, automatic yon, yung sino yung bangkong yon, like China Trust ang isa, iba pa, automatic may bank account. So, malaking bagay yung may bank account. Ibig sabihin nun, mga relative o kaibigan na abroad can now send money direct to their account. Yung machine naman, pag wala kayong card, kaya binibigyan namin dahil nagagamit na nila ngayon yung machine. Lalong-lalo na yung mga negosyante natin sa palengke, puro online na ngayon. Ngayon, magbabayad sila sa bangko, pupunta pa sila sa bangko, oras kung magantay, magsasarap pa ng alas 3. Yung machine, 24 hours. Hindi na sila pupunta sa bangko pa, doon na sa machine mismo, real time. Pagbayad nila ron, lilipat agad real time. Dahil yung machine na yan, hindi lang wifi, kundi nakakonect sa satellite. So yun po ang advantage yung machine. Para kung binigyan ng bangko, lahat ng bayan, hindi lang isa, dalawa or more, pwede tayo maglagay ng mga machine na libre para sa taong bayan. Yan ang talagang tulong dahil tinanggal ko lahat yung babayarin, like yung processing fee, convenient fee sa machine, tinanggal ko po lahat para makatulong sa taong bayan. Opo. Mayor, pero kumusta naman po yung pagtanggap ng mga LGU sa inyong proyekto at ilang payment machine na po ba ang naibibigay at saan-saan lugar na po ito, Mayor? Marami na sa buong Ilocos at sa kahapon galing ako sa Pila, Laguna o sa Pulatang Mayors doon at nagre-request na lahat bawat bayan ng machine dahil malaking tulong sa kanilang lahat ng munisipyo. So, nandito ako ngayon, katatapos lang Caloocan City, nanggaling na rin ako, nakapagbigay na rin tayo sa Quezon City kay Mayor Joy Bermonte at lalagyan niya lahat ng mga 6 na distrito at mga palengke nila. Marami yun. Ganon din dito sa Caloocan, nag-request na si Mayor Oka malapitan na lalagyan din yung mga malalaking barangay niya. At pwede, lalagyan natin lahat ng mga barangay niya na malalaki para hindi na iikot ang tao kung saan-saan. Doon na sa barangay nila, pwede na mag-transact lahat ng mga bangko, lahat yung mga padala, money remittances, lahat-lahat. Pwede magbayad ng Meralco, SSS, GSIS, NBI, pati US Visa, pwede na rin yan. Yung machine, nag-update from time to time, lahat yung mga kapartner pwede i-integrate yan. So marami lang kapartner yan. Lahat ng bangko, lahat ng nagpapadala ng pera,
Palawan, Western Union, GCash, Paymaya, Western Union, lahat. So nagagamit na po lahat dyan. Pero Mayor, paano naman po makakarating itong payment machine na to sa mga liblib na lugar na mas nangangailangan po ng ganitong uri ng serbisyo? Yung request lang ng Mayor, kasi lahat, karamihan ng Mayor nagre-request, doon na pinapadala. Pero kailangan i-explain ko rin para useless na mapadala ko na hindi nila gagamitin. Dahil marami na kailangan itong machine na ito, malaking tulong sa kanila ito. Kaya lang, kailangan i-explain paano paggamit. Madali lang, ituturo kayo yung machine mismo. Huwag silang matakot dahil kung makamali, pwede ulit-ulitin. Ang mga taong bayan natin hindi kasi sanay sa machine. Kasi yan, ikakalat natin, magagamit na. Yan ang bangko nila, diyan na silang papadala ng pera, kamag-anak. Anywhere, mapapadala na nila ng pera. So, yun po yung machine. Pero pa yung credit card na pamimigay natin, to follow yun, dahil matagal ang integration yung debit card, dahil may visa na yun, ibig sabihin kung may visa card, international, worldwide. At meron na rin QR, meron na rin Stripe, pang Stripe, meron ng Cloud, pang Tapwave, kumpleto. So, hindi ordinaryong debit card ang ibibigyan natin. Mahalaga yun dahil libre rin yun. Ibibigyan natin libre. Tulong sa taong bayan. So, yun po ang programa yun na pinungunahan lahat ng mga mayors, city mayor, municipal mayor, and all the LGUs. Katulong po yan. So, yun po ang tulong natin sa ating mga kababayan. Opo, Mayor, puntahan natin yung tanong ng ating ilang mga kasamahan sa media. Ito po tanong ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. In a previous laging Handa briefing po, you mentioned about the successful use of satellites to help Narvacan students gain access to learning resources. How is the program at the moment? Has the region followed your initiative? Yung ibig sabihin, yung satellite. Yes, Mayor. Yung satellite pa. Yung... Go ahead, Mayor. Yung last po nating interview sa inyo. Yeah, yung satellite, yun lang ang pwedeng magbato sa remotest area of the Philippines. Lahat ng television dito sa Pilipinas, puro terrestrial antenna or microwave antenna. Ibig sabihin, diretso lang. Hindi po makaabot sa mga remote areas. Only satellite. Dahil sa Pilipinas, punong-puno ng bundok. Hindi makakaabot yung terrestrial antenna. Lahat ng television, TV, Channel 2, Channel 7, kung meron man silang antenna, kung saan yung antenna, 25 to 30 kilometers lang ang bato. Satellite lang pwede makabato sa mga remote area. Hindi naman naglagay ng Channel 2 o Channel 7 sa mga remote area dahil walang pera dyan. So, only satellite can reach sa remote area. Yun ang sinabi namin sa DepEd, sinadjust namin, na kung gamitin itong Gracia Telecom blended learning, yun lang talaga pwedeng aabot to the remotest area. Makakaservice sa mga walang signal. So, satellite lang. Ang gagawin natin, maglagay lang tayo sa remote areas ng satellite dish. Dahil ang Gracia Telecom meron teleport na makakapagpato sa satellite na very clear. So, yan ang advantage sa Gracia Telecom. Yung mga iba, wala naman walang satellite. So, like for example, yung mga iba nag-suggest dyan sa DepEd, doon lang sa Metro Manila. Pero paano nila mapapaabot sa remote areas? Wala, hindi abot. So, yun lang satellite na pwede mag-abot as far as satellite is concerned. Okay. Mayor, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga. Mayor Luis Chavez Singson ng Narvacan, Ilocos Sur. Stay safe po, Mayor. Maraming salamat din. Thank you.
Samantala, puntahan na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamahan mula sa Philippine Broadcasting Service. Ihahatid yan ni Ria Arevalo. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para sa ating mga balita, NFA Cagayan, tuloy-tuloy ang pagbili sa aning bigas ng mga magsasaka. Kabuang bilang umabot na sa 7,000 sako. Mula RP Tugigaraw, narito ang report ni Florence Sarcina. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Puspusan pa rin ang pagbili ng National Food Authority o NFA Cagayan ng aning bigas ng mga magsasaka sa 19 na piso kada kilo na mas mataas kaysa sa presyo ng private grains businessmen. Ayon kay NFA Provincial Manager Emerson Ravilas, nasa mahigit 200,000 sako na ang imbak ng palay ng kanilang mga bodega sa Tugigaraw, Camalaniugan, Gonzaga at Gataran. Pununaan niya ang mga bodega sa bahagi ng Camalaniugan at Gataran na ngayon ay inaalis na ang laman upang may espasyo pa para sa pagdating ng mga bentang palay ng mga magsasaka at dinadala sa malalaking silo ng ahensya sa Itiaga, Isabela. Ipinagmalaki naman ni Ravilas na sila ang leading palay procurement branch sa Rehiyon 2. Tiniyak naman ng opisyal na sila ay mayroong sapat na pondo para dito, kung saan nasa 7 bilyong pisong inila ang pondo para sa buong bansa upang bumili ng 1.6 milyon na sako ng palay ngayong taon. Binibilisan naman ngayon ng ahensyang pagbili ng palay upang may maipantustos sa relief requirement ng mga LGU at DSWD pagdating ng mga kalamidad. Samantala, nasa mahigit 7,000 sako ng bigas ang kabuang imbak ng NFA sa malalaking bodega sa probinsya. Mula sa DWPE Tugigaraw, Florence Tarcina, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Florence. Samantala, mahigit 800 empleyado ng Iloilo City Hall balik trabaho na matapos magnegatibo sa swab test. Mula RP Iloilo, narito ang detalye kay Janelle Baclay. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Balik opisina na ang higit 800 empleyado ng Iloilo City Hall matapos magnegatibo sa RT-PCR test na isinagawa noong September 23 hanggang September 26. Mahigpit na sinusuri ng mga gwardya sa City Hall kung nasa listahan ng mga nagnegatibo ang mga pumapasok sa City Hall. Sa datos ng Iloilo City Government, may 2,385 na empleyado ang sumailalim sa test at halos nasa 75% na ang bumalik sa trabaho. Hindi naman pinapahintulutan na makapasok ang wala pang mga resulta. Sa pinakahuling datos ng City Health Office, umabot na sa 54 ang mga nagpositibo sa COVID-19 at agad namang ni-refer sa mga quarantine facilities. Halos 5 araw na naka-lockdown ang City Hall noong nakaraang linggo dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, lalo na sa City Treasurer's Office kung saan umabot sa 33 ang mga nagpositibo. Janelle Baclay, Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita mula dito sa Philippine Broadcasting Service. Mula Radyo Pilipinas, ako po si Ria Arevalo. Balik tayo sa PTV Studios with Yusek Rocky and Aljo. Maraming salamat, Ria Arevalo. Alamin naman natin ang pinakahuling balita mula naman sa PTV Cordillera kasama si Breves Bulsao. Yes, magandang tanghali, Yusek Rocky at Aljo. Kung may mga munisipalidad sa Pilipinas na COVID-free, isa na rito ang Kabayan Benguet, na kung saan ipinagmamalaki ng mga opisyal. Ayon kay Kabayan Municipal Mayor Faustino Aquisan, kahanga-hanga ang disiplina at pag-unawa ng kaniyang mga kababayan sa mga babala at pamantayan ng national at lokal na pamahalaan, kung kaya't sa loob ng 6 na buwan napanatili nila ang 0 case ng COVID-19. Punteriya nila na 0 COVID sa kanilang lugar hanggang Disyembre. Fellow kabayan, hantayo nga grila-relax ta 0 COVID tayo, mintinaran tayo lang tayo kabayan 0 COVID. So self-discipline lang tayo, sekreto tayo niya. So kitaan tayo dapat hingga na December 0 tayo pa ilang. No, iso ti Christmas tayo ti bagbagi tayo. Istrikto din nilang sinusunod ang mga protocol sa sinumang papasok at lalabas na residente, lalo na ang mga negosyante at mga magsasaka na nagdadala ng kanilang mga gulay sa trading post. Wala ding balak ang LGU na buksan ang turismo. Kaya ayaw namin na mabuksan yung turista
Kasi pag binuksan mo yon, yung mga hindi mo alam, yung asymptomatic, yung positive, baka dadagsa sila doon, masisira yung zero COVID sa kabayan. Yung secret naman kasi, yung S, self-discipline. Sa 13 munisipyo ng Benguet, ang Kabayan lang ang wala pang nagpositibo sa COVID-19. Bagamat may mangilan-ilang kaso sa mga karatig munisipyo ng Kabayan dito sa probinsya ng Benguet, inaasahan ng alkalde na hindi makakapasok ang virus sa kanilang bayan. Yan ang balita mula dito sa PTV Cordillera. Breves Bulsaw para sa Bayan. Maraming salamat, Breves Bulsaw ng PTV Cordillera. Mula dyan sa Cordillera, tumungo tayo sa mga kaganapan sa Cebu. Kasama si Jan Arua. Jan, mayong udto. Mayong udto, Aljo, gumagamit ngayon ang Danao City Government sa Cebu ng teknolohiya para mapabilis at mapadali ang pagsasagawa ng contact tracing at monitoring ng COVID-19 cases mula sa kanilang mga barangay. Mas mainam daw ito kumpara sa mano-manong paraan na pangangalap ng datos dahil bukod sa automated ito, synchronized din ang sistema sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sa gitna ng laban sa COVID-19, ang contact tracing ang isa sa pinakamahirap na trabaho ng pamahalaan para madaling makontain ang virus. Nakadagdag pa ang mano-manong paraan na pangangalap ng datos. Kaya naisipan ng Danao City Government sa Cebu na gumamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis at mapadali ang pagsasagawa ng data gathering. Ito ang Pandemic Watch, isang software na may kakayahang maitransmit real-time ang mga datos sa isang database na nakasynchronize ang sistema sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng Danao LGU, PNP at ng kanilang City Health. Mas dali and mas accurate ang atong not only on the response but also on the analyzing yung decision making. Pwede rin ma-customize ang Pandemic Watch base sa gustong maging disenyo ng LGU. Maaari rin maka-access ang sino mang otorisado makagamit ito kahit walang internet, gamit lang ang smartphone. Maaari ding makita ng higit 40 barangay sa Danao City ang sitwasyon ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan gamit ang Pandemic Watch. Sa ganitong paraan, mas mapadali na lang ang pag-monitor at pag-respondi sa mga emergency situations. Tanan nga mga data gikan sa tanan mga sitio kada barangay, once nga ma-gather na dito, i-input na siya sa kanang data gatherer which is the contact tracer. Bukod sa contact tracing, maaari din ito magamit sa pagtugon kung may outbreak ng sakit o sa disaster risk assessment ng mga lokalidad. So this application will not only apply to the COVID. After this, yung dengue, saka yung ibang mga pwede rin natin magamit to. Aljo, sa kabila ng krisis dulot ng COVID-19, ang paglinang at pagyakap sa teknolohiya ang isa sa nakikitang pinakamabisang paraan para masolusyonan ang kinakaharap na problema ng ating bayan. Mula sa PTV Cebu, Jan Arua para sa Bayan. Salamat Jan Arua ng PTV Cebu. Magbabalita naman dyan sa Davao City si Jay Lagang. Jay, kamustang Davao? Magandang araw, Aljo at Yusek Rocky. Target ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD Region 11 at tapusin na ngayong linggo ang pamamahagi ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP para sa mga qualified beneficiaries dito sa Davao Region. Aljo at Yusek Rocky, as of September 29, 2020 ay nasa 99.62% na mula sa 407,607 na bilang ng SAP Second Tranche beneficiaries dito sa Davao Region ang nabigyan na ng cash reference number upang kanilang maklaim ang emergency subsidy sa mga payment partners ng DSWD. Kasama sa naturang bilang ang mga qualified beneficiaries dito sa Davao City, pati na mga wait-listed beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Davao Region na qualified pero hindi nabigyan ng SAP subsidy sa unang bugso o noong first tranche. Natanggap ng mga SAP beneficiary ang kanilang ayuda sa isinagawang digital payout sa iba't ibang partner remittance centers at sa isinagawang mobile o direct cash payout sa mga malalayong barangay. Nagpapasalamat naman ang DSWD 11 sa tulong ng mga uniform personnel at ng mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa kanilang tulong upang mapanatiling payapa at masunod ang health protocols habang ginagawa ang payout. Samantala, ay ayon naman sa DSWD 11 ay may
na monitor silang mahigit sa 1,700 SAP beneficiaries na hindi nag-claim ng kanilang ayuda. Ayon sa naturang ahensya, posibleng hindi na ito kinuha ng mga beneficiaries dahil nakakuha na rin sila ng ayuda mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon sa napagkasunduan ng DSWD at ng financial service provider na StarPay, ay kinakailangang makuha ng mga SAP beneficiary ang kanilang SAP subsidy sa loob lamang ng 15 days mula nang matanggap nila ang kanilang reference number. Isinagawa ang pangalawang bugso ng pamamahagi ng SAP dito sa Davao City matapos ma-extend ang Enhanced Community Quarantine o ECQ dito sa lungsod noong buwan ng Mayo. Samantala, Aljo at Yusek Rocky doon naman sa mga qualified pero hindi na pabilang sa listahan ng mga qualified beneficiaries para sa second tranche ay nananawagan ng DSWD na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ang naturang mga pamilya upang sa ganon ay pwede silang qualify ulit sa pagtanggap nitong naturang SAP subsidy. Yan muna ang latest mula dito sa PTV Davao. Jay Lagang para sa Bayan. Ilang salamat, Jay Lagang, PTV Davao. Pasalamatan na rin natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. Yusek Rocky, 87 days na lang, Pasko na! Kaya naman, pairalin natin ang pagkakaisa at pagbabayanihan, lalo na ngayong may krisis tayong kinakaharap. Nakita mo yung nagbigay ng regalo, Aljo. Wow. Aljo po, nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Mulit-muli po ang aming paalala. Be the part of the solution. Wear mask, wash hands, keep distance, stay at home. Ako po si Yusek Rocky mula sa PCOO. Ako naman po si Aljo Bentijo. Thank you, Yusek. Thank you, Aljo. Samahan niyo muli kami bukas dito sa Public Briefing. #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to.